Hello! It's been a long time since nadawit na lang man din ang pangalan ko dyan sa mga kung ano man yang pinagagawa nyo dyan sa Mindanao at sa Manila. Ayoko po sana talagang madawit dyan. Pero dahil sa nabanggit ni Sardinas, then, yeah, nagtampo ako. Nagtampo ako dahil dyan sa bagay na yan. Totoo yun, nagtampo ako. Nagtampo ako yun. Che! Hello! Ha? It's been a long time. I was so busy lately na I was being surprised that nagkakagulo kayo dyan sa Pilipinas. Hindi ko akalain na nagkakagulo kayo dyan. Nakita ko nga na para kayong nagsasabong Mindanao at Manila. Nagsasabong kayo mga charity vlogger. Ano pa man. Wala akong gustong kampihan. Okay? Wala akong, kasi ayokong, hindi ako nag-sponsor o hindi ako magiging sponsor o nag-sponsor dahil sa gusto ko yung team ni ganito o gusto ko dun sa team ni ganito. No. I sponsor dahil sa tingin ko pagkakatiwalaan ko po yung vlogger na gusto ko natulungan yung binablog po niya. At since na nadawit na lang man din yung pangalan ko dyan, Sir Sardinas, siguro may nakapagsabi po sa inyo tungkol sa akin at kung ano yung bagay na yon na pinagtampo ko po. Opo, nagtampo po ako. Totoo po yun. Kaya po, huminto po ako sa pagtulong po. At huminto po akong magbigay ng para pabigas kay Sir Butete ng mga panahon na yon. Dahil po doon sa bagay na yon na kasi one day nakiusap po siya sa akin na baka matulungan ko sila na para sa pabigas dahil hindi po sila makapag-vlog dahil wala po silang maipamigay na bigas. Nung time na yon kasi sabi niya hindi na nagso-support si Kuya Danny para sa pabigas. So dahil during that time I was still with Maas. So I was even telling Maas that I'm going to support Sir Butete for the pangbigas since Kuya Danny is still supporting Maas for the pabigas. So hindi naman masama yung ko. Hindi ako pumunta kay Sir Butete para mag-sponsor sa pabigas pa sa mga iba-vlog nila for anything or any reason. Lumapit po sila sa akin at nasabi po nila ang problema ng team nila na kailangan po nila ng pabigas para po sila ay makapag-vlog. Kaya po nagpadala po ako ng pera kay Sir Butete. And I was giving him 25,000 for that time para sa pabigas para sa mga mahihirap na pupuntahan po nila at dahil sa gusto rin daw niya na magbigay din ng mga dilata na sardinas at noodles kaya ganun po. So I was expecting na pag napadala ko na yung pera ipapakita po niya rin sa akin yung mga nabili nila na bigas at saka yung mga dilata. Pero in words lang po yung sinabi po niya, in words. Hindi po nila pinakita sa akin yung items. Hindi po niya pinakita sa akin. Sinabi lang niya na nakabili na po kami ng bigas at nakabili na po kami ng mga noodles at dilata. Kaya naman wala na akong na-say.
Hindi ko naman maano, sabi ko, hintay ako ng hintay, wala naman akong nakikita na binablog niya na dinadalhan niya ng bigas. Maski yung mga kasamahan niya, sila Uhaha, sila kung sino pa yung mga nasa grupo niya, wala naman akong nakikita. At saka during that time, yun po yung sunod-sunod po yon yung sinuportahan ko si Gingging para maipadala para maipagamot. At yung nagbigay din po ako kay Gingging ng para pabintana po sa bahay niya. Yun po yun. So, during that time, maulan po lagi. So, I was just waiting and waiting, Hindi ko alam ang weather ninyo dyan. So, I was just waiting hanggang sa lagi niyang kinukomplain noon, masakit yung katawan niya, kailangan niyang magpahilot, parang may hangin sa katawan niya. Yun po. Hanggang sa, tumahimik lang talaga ako. And then one day, matagal na dumating ang panahon, maraming buwan ang dumating bago ko nalaman yung totoo. Na nagulat ako dahil sa nalaman ko na yun palang pinangbili ko yung binili kong pera na pangbili pala ng pabigas, hindi pala nagamit lahat para pabigas. Sabi nung nagsabi sa akin at ang sabi pa bago pa nakuha yung pera nung kinuha yung pera, ang unang-unang ipinabili sa pera na pinadala ko ay pagkain po ng mga manok niya. So, medyo nagulat ako. Bakit? Sabi ko pang ganun. Kala ko ba para pabigas yun? Pero anyway, it's just a small matters. Sabi kong ganyan. Ang akin lang, bakit hindi man lang ako sinabihan ni Butete? Baka miram lang siya ng pera o ano. At sabihin niya, kumuha ako ng pera dun sa perang pinadala mo. At inutusan ko si ganito na bumili ng pagkain ng manok ko. Para sa ganon, dumating man sa akin yung balita na yan, hindi ako mag-question. Kaso, wala akong nakitang, halos konti lang yung nakita kong vlog na namimigay siya ng bigas during that time. Kasi nga lagi niyang kinocomplain nun, masakit yung katawan niya, nagpapahilot pa nga siya kay Auntie Melly during that time. So, kaya naman, hindi lang ako kumikibo kasi nga masama ang pakiramdam niya. Sabi ko pa nga nun, baka may sakit po kayo, baka meron po kayong sakit sa intestine o paggamot po kayo, magpatingin po kayo. Sabi ko pang ganyan sa kanya nun. So, parang talagang hanggang sa nalaman ko na lang na ganun pala ang nangyari. At ang sabi pa hindi pa nga halos na ipamigay yung bigas kasi halos parang naging konsumo pa daw nila doon sa Team Butete. So akin naman, kung naging konsumo nila yung iba sa bigas, okay lang naman yon. Baka sabihan lang sana ako. Kasi ang akin naman kinain nila. Siguro nakatulong din ako sa mga kasamahan niya. Alang naman sabihin kung wag silang kumain, pagkain yun, bigas yun So lahat tayo, we deserve to eat. Pero ang akin lang, give me a heads up, Butete. Pero wala. Parang ako, na nung nalaman ko yun, ay ganun palang nangyari. So kaya, every time na may hingin siya nun, lagi ko sinasabi, kasi ganito. Pero sa totoo rin yung mga ko na talagang may tinutulungan kasi ako ng time na yon at hindi ko talaga kayang pagsabayin. Tapos may problema pa ako dahil sa hindi ko maipaabot yung tulong ko doon sa kapatid ni Tatay Sibiro na dapat patayuan ko ng bahay dahil nga si Boy Maas lost communication, ayaw nang makipag-usap. Tapos hindi ko na mautusan kasi parang nagtampo siya nung ibinigay ko yung pera kay Sir Pamaybay. So, natanong ko naman si Boy Maas kung may galit ba siya sa akin o may tampo ba siya. Wala.